no? Malaki daw ang posibilidad na takasan ni Rodante Marcoleta ang Pilipinas, mga kababayan eh. Oh, panoorin at pakinggan niyo po ang balita dito, mga bossing. Ito po ay karuktong o kaugnay doon po sa kaso ni Marcoleta at ni Mike Defensor at nung iba pa na plunder ho, mga bossing. Ng precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan laban kina Senador Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor at dalawang negosyante. Ako po, yung bulldog, ikukulong. Hindi, kapag ka po talagang ano yan, natuluyan no, mga kababayan, at talagang naserban ng warrant of arrest, eh, pwedeng makulong talaga yan. Sandali lang ha. Bigyan nyo lang ako ng 15 segundo. Oh, sandali lang. Ayan. No? Talagang makukulong yan. Di ho ba, mga kababayan? Kasi plunder. Oh, wala pang ano yun. Wala pa pong bail yun. So sa madaling salita, maaari posible na magaya si Rodante Marcoleta at ito pong si Mike Defensor dito po kay Jinggoy Estrada. Oh, tsaka doon kay hindi kay Bong Revilla. Pero bakit nakakulong pa din si Bong Revilla? Alam ko nag-bail siya pero kalahat, kumbaga hindi pa lubos. Meron pa siguro na mga kaso na no bail. Bawal muna silang lumabas ng bansa dahil sa kasong plunder. Narito ang agenda report ni Joe. Kala ko bawal mo nang lumabas ng kulungan. Hindi, kasi madami nagsasabi kamukha daw ni Rodante Marcoleta yung yung aso na kaganoon, yung lukot ng mukha. Sabi ko wag ka na, hindi naman masyado. No? Hindi naman masyado. Oh, sakto lang, sakto lang. Sabi ni Maxip, hindi na makakabili ng imported na wig, bawal makalabas ng bansa. Sabi ni Ma'am Merly Belen, maganda yan, choice nilang manggulo. Kaya choice nila managot sa mga sala nila. Correct, magulo talaga sila. Alam nyo, napansin ko, simula po nang napasok sa Senado, Ma'am Pay Novia, Novio, simula po nang napasok itong si Rodante Marcoleta sa loob ng Senado, mga kababayan, talagang labis po yung naging kaguluhan eh. Ano po? Malaki din po yung niyan eh. Malaki din po yung ambag niyan, mga kababayan. Sa kagaya niyan. Yung mga pagpapabarilan. Di ba? Baka may udyok din niya si Marcoleta. Dito kay Alan Peter Cayetano na kinasuhan, susunod nating topic yan, na kinasuhan ni Antonio Trillanes, mga kababayan, ng cyber libel. Mamaya, iduktong natin yan. No? Dito sa topic na ito. Manalo. Umarap sa Sandigan Bayan 7th Division ngayong araw ang panel of investigators mula sa Office of the Ombudsman para sa ex parte hearing na isinampang request para sa Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kina Senator Rodante Marcoleta, dating Quezon City Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Veray at Joseph Espiritu. Pasado alas 10 ng umaga nagpulong ang Sandigan Bayan 7th Division na pinangungunahan ni Chairperson Lorifel Lacap Pahinga. Ayon kay Maria Melinda Mananghaya Henson, Field Investigation Bureau Director ng Office of the Deputy Ano kaya pakiramdam ni Marcoleta ngayon? Dandan maga. Live to, boss. Medyo live lang ng konti, sir. Shout out sa iyo. Ano kaya pakiramdam ni Rodante Marcoleta ngayon? Mga kababayan? Lagi niya sinasabi, doon sa mga speech niya, doon sa Senado, okay lang po. Yakang-yaka ko to. Haharapin ko ito. No? Kung kasuhan man nila, arresto, haharapin ko ito. Kaya lang, baka naman pagka nasa harap niya na yung mga aresto, magpasaklolo siya sa Senado. Tiyak po yan, hindi naman siya sasaklolohan ng Senado. Bakit to, mga kababayan? Plunder po yan. No? Ang pinakamatagal na ilalagi niya sa kulungan, kung hindi ako nagkakamali, 40 taon ho, mga kababayan. Siyempre, pagka ganon, mataas din ang minimum na pagkakakulong niyan. Ang mga pwedeng saklolohan lang ng Senado, mga boss chief mo, sir, ay yung 6 na taon pababa na kulong ho, mga boss. No? Kaya lang, ang laging sinasabi naman po nila Rodante Marcoleta, mga kababayan, ay ginigipit lang kami. Pinupolitika lang kami.
Kaya lang, sir, natandaan mo ba yung mga pag-amin mo doon sa ano, sa Net25? Di ba? Ano po ang sabi ni Ombudsman Remulla? Halos karamihan o lahat ng ebidensya kay Marcoleta ay galing din sa mismong bunganga ni Marcoleta. Yung tipo bang may babalita, tapos sasagot si Marcoleta doon sa Net25. Mag-uululan ho sila doon sa Net25. Oh, Jen, ganito naman kasi yan eh. No? Sabi ng mga kaibigan ko, wag ko na daw isulat yung pangalan nila. Kaso yung sose ang sinasabi ho doon, mga kababayan. Kapag ang sose mo, nagsinungaling ka, ang katumbas nito ay wala kang sose. At pagka wala kang sose, ang katumbas nito ay hindi ka pwedeng maupo bilang doon sa naipanalo mo na posisyon. Siguro inisip po ni Rodante Marcoleta, naku, madi-disqualify tayo dito. Sabihin na lang natin, nung naibigay yung pera na yon, panahon pa nang hindi pa eleksyon. No? Kaya hindi naman dapat isulat. Nasilip din, no? Sabi siguro sa isip-isip, putragis na yun. Mukhang mali yung hakbang ko doon. Mukhang hindi tama na iusog ko o hindi tama na sinabi ko na hindi panahon ng eleksyon. Plunder tuloy ang magiging kaso. Plunder tuloy ang ikakaso sa akin. Sabi nung iba, wala namang government money Bakit ganun? Ba't plunder ang ikakaso kay Marcoleta? Ipinaliwanag po nung assistant ombudsman na si Miko Clabano na kahit na hindi gumamit ng government money or whatever, maiiba't ibang sangay po ang plunder, mga kababayan. At ito nga po ay yung pagtanggap ng tumataginting na 75 million ni Rodante Marcoleta. Sino ba naman po na tao ang hindi aasa na may kapalit o may hihinging kapalit doon sa 75 million na yun? 1 milyon na nga lang ho Baka kalahating milyon na nga lang po, mga kababayan. 100,000 na lang po, mga kababayan. Aasa ka na may ipapalit o may kapalit na hinihintay yan Di ho ba? Sabi ni Maxape, si Marcoleta mismo gumawa ng sariling kaso. Siya gumawa ng paraan para siya ay makulong. Correct. Sunny Reyes, pareho sila ni 10K. Nanggugulo din sa Congress, Rodante at Bitter Gimbal. Alam niyo po, mga DDS, gaya po ng aking naturan o nasabi nung live natin kagabi, nung live natin kaninang umaga, dapat pinipigilan yung magsalita na si Rodante Marcoleta. Hindi pinipigilan o hindi pipigilan upang upang sikilin yung kanyang karapatan. Hindi. Kasi the moment na ibinuka ni Rodante Marcoleta yung kanyang bunganga, doon na lalo siya doon lalo siya nahuhulog Doon lalo siya nasisira Imbis na wala kaso. Ayan, may kaso. Sino may kasalanan? Siya din. Sabi ni Ma'am Merly Belen, kung makakalusot lang, kaso hindi nakalusot. Kaya siguro natatawagan o natatawag ng ibang mga abogado na lowest quality o lowest rank sa pagiging abogado itong si Rodante Marcoleta. Biruin mo, imbis na isalba ang kanyang sarili, ang nangyayari pa mga kababayan, lalo pa hong nalulugmok. Lalo pang nadidiin. Di kung ikaw, lawyer mo si Marcoleta, kada buka ng bibig ni Rodante Marcoleta, feeling mo parang, putik na yan. Lalo yata ako matatalo dito sa abogado ko Di ba si Rocan Saki? Sabi ni Ronald Dizon, si Ronald Dizon ang may sabi nito walang utak si Marcoleta kasi nakawig lang siya. Gabi ka. Tuloy. Ombudsman for Luzon, fly to risk at maaaring takasan ni Marcoleta ang mga pananagutang maaari nitong harapin. Ngayong pinaiimbestigahan siya sa mga reklamong plunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree 46 o ang pagtanggap ng regalo bilang public officials. Ito anya ang naging pangunahing dahilan para hilingin sa Sandigan Bayan na patawan ng PHDO si Marcoleta na may kakayahang pang-pinansyal din anya ang lumabas ng bansa. Mahaba-haba yung pwedeng maging pagtatago ni Marcoleta kapag sakaling nangyari iyan. Di ba? Ilang milyon.
yung inilagay niya sa SALN. Pero isa din yun eh. 52 million, 55 million, mga kababayan, yung inilagay niya sa kanyang SALN. Di ba? Tapos yung kanyang sose, 100 plus million naman. Sabi nung mga mamamayang Pilipino, bakit ganyan? Eh, ang liit ng kanyang SALN, tapos yung sa ginastos niya sa kanyang sose o doon sa kanyang kampanya, pagkalaki-laki. Nahilo na. Doon na nalaman. Alam nyo, pagbukas ko ng CP, tapos makikita ko si Marcoleta at Cayetano, nainit ang ulo ko. Sabi ni Nestor Limbo, totoo naman Tapos si Cayetano, babasahan ka pa ng mga salmo, babasahan ka pa ng mga kung ano-anong mga galing sa Biblia na alam mo naman na hindi tao sa kanyang puso. Talagang iinit ang ulo nyo.